Sa banal, sakdal, at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. Awitin po natin ang bilang 25 sa atin pong mga himnaryo. Magsaya tayo ngayon at tayo'y nagatipon. Umawit na hinahon sa ating Panginoon. Umawit na masaya ang lahat. At tayo'y magalak sa Diyos, umibig na wagas, at sa tagapagligtas, manalangin kapatid, sa Diyos na sa langit. Ang sala ay isulit upang tayo'y maglihis. Umawit sa Kanya, magsaya ang lahat. At tayo'y magalak sa Diyos, umibig na wagas, at sa tagapagligtas, magalak tayong lahat, at magpasalamat, at tayo'y iniligtas sa lahat ng bagabag. Umawit sa Kanya, magsaya ang lahat. At tayo'y magalak sa Diyos, umibig na wagas, at sa tagapagligtas. Atin pong ipagpatuloy ang pagpupuri sa banal at malinis na pangalan
ng atin pong Panginoong Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesu Kristo. Numero 13 po ang susunod nating aawitin. Gumising kang natutulog, mabangon sa mga patay, liliwanagan ka niya kung sa Diyos ay pasakop. Pumasok, pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, maliligtas, kung sa Diyos ay pasakop. Bukas ay huwag ipaghambog, ang buhay mo ay marupok, tulad sa singaw lilitaw, ngayon ay pumasok. Pumasok, pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, maliligtas, kung sa Diyos ay pasakop. Si Kristo ay dumarating, ganti niya'y sa atin, banal niya'y bubuhayin, sa may huling. Pumasok, pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, maliligtas, kung sa Diyos ay pasakop. Mga tanday na mamalas, sa mata'y nagliliwanag, lindol, gutom, mga hirap, ngayon'y nagaganap. Pumasok, pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, maliligtas, kung sa Diyos ay pasakop. Purihin ang pangalan ng ating nag-iisang buhay at banal na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesu Kristo. Numero 15 po sa himnaryo ang huli nating aawitin. Ngayoy hanaping masikap, araw ng pagliligtas, kay Jesus nga iyo'y tumawag, lumapit na may galak. Si
Si Jesus ay hanapin, si Jesus ngayon din ang kaligtasan natin. Ang bukas ay mapanganib sa buhay na tangkilik. Kaligtasan ninanais, ngayon'y hanaping pilit. Si Jesus hanapin, si Jesus ngayon din, ngayon siya'y hanapin. Si Jesus ay hanapin, si Jesus ngayon din ang kaligtasan natin. Ang panaho'y dumaratal sa kanyang kawakasan. Iglesia ng Diyos na mahal, tayo'y ating pasukan. Si Jesus ay hanapin, si Jesus ngayon din, ngayon siya'y hanapin. Si Jesus ay hanapin, si Jesus ngayon din ang kaligtasan natin. Diyos ng langit, sambahin at awitan, puso'y buksan at
nagpupurin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming una na nga sa lahat sa atin munang mga sariling kaluluwa, sa ating mga kabiyak, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Ang pagliligtas ng Diyos ay kinakailangan po na magpapasimula muna sa ating mga sariling mga kaluluwa, at pagkatapos po ay ating ipagkakaloob sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay. Charity must always begins at home. Binabati rin natin ang lahat ng ating mga kaibigan na bagaman hindi pa sila lubos na nangananampalataya, datapwat patuloy silang nakikipagkaisa sa ganitong mga banal na gawain. Atin silang patuloy na gabayan at patnubayan, nawa silang lahat ng Diyos, sapagkat hindi tayo ang tumatawag sa tao, kung hindi ang Diyos. Kung papaanong tinawag tayo ng Diyos sa iba't ibang paraan ng ating mga pamumuhay noong araw, gayon din naman ibinibigay natin sa kamay ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng ating mga kaibigan, na nawa sila man ay magkaroon ng dakilang kapalaran na maging bahagi ng katawan ng ating Panginoon, na siyang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus,
na kanyang ililigtas sa impyerno sa kanyang ikalawang pagparito. Binabati din natin ang lahat ng ating mga kapatid magmula sa Pilipinas, at marami ang nangangalat sa iba't ibang dako nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Sa umaga pong ito ng araw ng linggo, muli po tayong inaanyayahan ng Diyos na tayo po ay humarap sa Kanya, na katulad ng isang haing buhay, nakatanggap-tanggap sa Kanyang banal na harapan. Kaya naman po sa umagang ito, ihanda na natin ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa, at sa atin na nasa kani-kanyang mga tahanan, ihanda na rin natin ang ating mga banal na kasulatan. At tayo po magpapasimula ng dumulog sa ating Panginoon Diyos. Mag-aawitan muna tayong muli ng isang maikli at may spiritong awitin, numero 18, unang estropa at koro po lamang sa ating himno. At pagkatapos po ay ating ititiklop ang ating mga tuhod sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tatayo tayo, mga kapatid. Tawag ni Jesus ay pag-ibig sa ating puso'y panglinis sa ating pinaririnig ang wikang lumapit. Kaya't atin siyang pakinggan, dumulog sa kanyang paanan. Mga puso nating bayan, sa salay mo gasan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapitapitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, ang lumalang at may-ari ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na ikaw po ang Diyos ni Abraham, ikaw ang Diyos ni Isaac, ni Jacob, ng iyong sariling bansa ng Israel. Ikaw rin po ang tumawag, pinaglingkuran at pinaghandugan ng kani-kanilang mga buhay ng aming mga minamahal na mga magulang. Sa banal sakdal, napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, matutunghan mo po muli kaming lahat. Una po sa silong ng iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California, at sa bawat dampang tahanan ng aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kapatiran. Amang banal, bagaman kami po ang pinakakaunti sa bilang, hindi po namin ikinahihiya ang malinis at sakdal
mo pong pangalang Kristo Jesus. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami at nangangayupa pa sa iyong banal na paningin. Pagkatapos po amang banal, na kaming lahat ay sama-samang mangagpailang lang ng mga awiting pumupuris, lumuluwalhati sa iyong banal na kaitaasan, bagaman hindi po marilag ang aming mga tinig, sinasampalatayanan po naming pagkat ito'y nanggaling sa kaibuturan ng aming mga puso, tinatanggap mo po na katulad sa isang masarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Amen. Panginoon po naming Hesukristo, maraming salamat po sa iyo. Isang linggong singkad, ang napakamapayapa na pinalipas mo pong muli sa buhay naming mga mag-aanak, mga magkakaibigan at mga magkakapatid sa iyong banal na iglesia. Salamat, Panginoon, na wala ka pong binawian ng buhay sa sinuman sa amin. Pinanatili mo kami sa magagandang pintuan ng mga kapalaran. Pinakain mo po kami sa bawat araw. Pinalakas, pinagagaling ang aming mga lupang pangangatawan. At maraming salamat po na bagaman pinasasapitan mo rin kami ng sari-saring mga pagsubok, mga suliranin namin sa amin-aming mga sariling mga anak, mga manugang mga apo, mga mahal namin sa buhay, suliranin namin maging sa aming karamdaman ng aming lupang pangangatawan, suliranin namin maging sa mga taong nangakapalibot sa amin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa bawat araw at sa bawat gabi na kami tumatawag sa iyo. Dinirinig mo po ang aming mga samo at ang aming mga daing. Binibigyan mo po ng kalutasan ang mga suliranin namin sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. Pinalakas mo rin, pinagaling ang aming mga pangangatawan. At higit sa lahat, ipinagpapasalamat namin sa iyo. Lalo mong ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay, pinatitingkad, pinatatatag mo, Ama, ang aming pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Ama naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Panginoon, sa 7 mga araw na nagdaan, inaamin namin sa iyong walang sino man na nakaabot sa iyong kaluwalhatian, mga aba at mga hamak na mga alabok ng putik lamang kami, Panginoong Hesus. At nalalaman namin, hindi mo tinatanggap, hindi mo pinakikinggan ang mga pagsamba, ang pag-aawitan, ang pananalangin ng bawat taong nalilipos ng anumang mga karumihan. Ama, maawa at mahabag ka sa amin. Huwag mo sanang itulot na kami po ay manatiling mga makasalanan sa iyong banal na paningin, upang sa umagang ito'y hindi mo po kami pakainin, hindi mo kami painumin ng iyong mga salita, ng iyong mga banal na aral, na pawang espiritu at pawang buhay. Sama-sama po ang aming mga tinig. Damahin mo sa aming mga puso kung paanong malabis naming pinagsisisihan ang lahat ng katigasan ng aming mga puso at kalooban, ang lahat ng aming mga kasalanang nagagawa sa iyong banal na harapan sa araw-araw. Panginoon naming Diyos, ituring mo na lamang kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng iyong mga anak. Higit na nga po sa lahat, ituring mong taglay ng mga nasa kabataan pa, ng lahat halos ng amin mga anak,
mga manugang, mga apo at mga minamahal sa buhay. Aman Diyos, alalahanin mong kami na kanilang mga magulang, kami man ay naging mga musmos sa pananampalataya, matitigas ang aming mga puso't nagwalang bahala kami sa paglilingkod sa iyo. Gayon man, maraming salamat. Kinahabagan mo kami, Panginoon. Hindi mo kami ipinahintulot sa mga kapariwaraan. Pinalaki mo kami sa iyong mga aral at palatuntunan hanggang sapitin namin ang aming mga katandaan sa buhay na ito. Aman Diyos, maawat mahabag ka sa lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga mahal sa buhay na mayroon pang mga kabataan. Patawarin mo po kaming lahat, Ama, sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan. Amen. Panginoon po naming Hesukristo, ipinagpapasalamat namin sa iyong patuloy mo pang iniingatan hanggang sa araw at oras na ito ang lahat ng aming mga minamahal sa buhay. Amen. Salamat, Panginoon, hindi mo pinababayaan si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, si Chofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu, maging si JC, si BJ, JR at John Matthew, si Paul, Noren at Sarah, si Michael, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. At maraming salamat, Panginoon, maging si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip. Gayon din po si Enrico, si Abner, si David, si Daniel Valencia, si Shannon at si Ana Lira, si Verian Guanson, si Jacob Gonzales. Panginoon naming Diyos, higit na nga po si kapatid na Lolita, si Susan, si Lenlen, si Jingjing, si Pido at Victoria Manangkes, si Rosemary at si kapatid na Flor Bautista Gonzales. Silang nangingibang bansa at nangingibang bayan. Malalayo sila sa amin, Panginoon. Hindi namin nalalaman kung paano sila sasaklolohan sa gitna ng mga kagipitan at kahapisan. Sukat na lamang na lagi naming ipanalangin sa iyong huwag mo sana silang pababayaan. Iingatan mo po sila ng iyong makapangyarihang kamay. Ilalayo mo rin sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman. Pagbubuksan mo po ng magagandang kapalaran. At sa huling araw na ito'y bubuklodin mo rin sila, titipunin sa loob ng iyong banal na iglesia. Kami pong lahat ay makapasok sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang manalang maraming sa amin, patuloy nang iginugupo nang dahil sa pagtanda ang kanilang lupang katawan. Maawat mabag ka sa amin, Panginoon. Dagdagan mo pa sana kami ng maraming mga araw, ng maraming mga taon. Alang-alang po, Panginoon, sa banal na katungkulang itinawag mo sa amin, tulungan mo sanang lumawig pa ang aming mga hiram na buhay. Pagpalain mo po sana kami, Panginoon, una nga ang iyong hamak na lingkod at ang aking kabiyak na si kapatid na Rosita. Tutulungan mo rin po't pagagalingin ang lahat ng aking mga katulong sa paglilingkod sa iyo, tulad po ni kapatid na Prospero Gonzales, gayon din ni kapatid na Glenda, ni kapatid na Concepcion Tenedero, ni Floro Dator, ni Robert at Mercedita Hene, ni Olivia at ni kapatid na Mirna, ni Rogelio at ni kapatid na Expectacion Valencia. Panginoon naming Diyos, sa umagang ito'y sinasamo namin. Papatnubayan mo nawa kami, gagabayan ang iyong diwang banal sa araw-araw, at makasangkapan mo kaming patuloy na nangangaral, na mamahayag kung baga maaari sa mas maraming tao ng sanglibutan, upang sila man ay makamalas ng iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Sa huling araw na ito'y maraming mga tao ang pumurit sumamba sa iyong banal na harapan. Ama namin Diyos, sa umaga pong ito, dumadalangin kami sa iyo. Nanawa ay pagpalain mo po ang iyong hamak at wala mong kakabukabuluhang alipin. Amang banal, nakikiusap po kami sa iyo. Banalin mo po at linisin mo po ang kanyang puso. Ilagay mo sana sa kanyang bibig ang iyong mga aral at ang iyong mga palatuntunan. Langkapan mo po ng bisa at ng kapangyarihan. Magtamo ng pagtubo sa kanilang puso at kaluluwa. Ama naming Diyos, maraming manumbalik sa iyo.
Maraming mga kaluluwang makakasama naming sasalubong sa ikalawang pagparito mo po sa ibabaw ng sanglibutan. Ama naming Diyos, ang lahat po ng mga bagay na ito, isinasamo namin at idinadalangin na minsan pa ibabasbas at i-bendisyon mo po sa aming lahat. 10 ng mga bagay na hindi na nasambitla ng iyong hamak na lingkod, tatanggapin po namin sa pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus. Magmula po ngayon, magpakai kailanman. Amen. Tayo po ay dumadako na, mga kapatid, sa pinakabanal at dakilang bahagi ng ating pagsamba sa linggo po ng umagang ito. Ika-6 po ng Abril 2014. At ang nais po ng Diyos na ating mapakinggan ay kumakatawan po sa aklat ni Apostol Juan sa kanyang kapitulo 21 at ang bersikulo ay 15. Pakainin mo ang aking mga kordero. Mga kapatid, ito pong ating paksa, maaaring sabihin ninyo na mga nakikinig, ito ay napaka-ordinaryo at alam na namin. Pakainin mo ang mga kordero ng Diyos. Mga tagapakinig po namin, tinitiyak po sa atin ng Diyos. Hanggang ngayon, hindi pa ito naiintindihan. Lalo na nga po, ng mga nagsasabing sila'y mga ministro, mga sugong anghel, mga obispo, maging mga kardinal at maging ng mga papa sa Roma. Pakainin mo ang aking mga kordero. Bilang pagpapasimula, sino po baga ang dito'y nagsasalita? At sino po yaong kinakausap? Pakainin mo ang aking mga kordero. Sa ganito pong katanungan, atin pong basahin ang mga talata na magbibigay sa atin ng kaliwanagan kung sino po ang dito'y nagsasalita at kung sino ang kinakausap. Sa kapitulo 21 at bersikulo 3 ng aklat din po ni Apostol Juan. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, makinig po tayo mga kapatid. Sinabi sa kanila ni Apostol Pedro, mangingisda ako. At sinabi nila sa kanya, may mga kausap si Pedro, kami man magsisisama sa iyo. At sila nga ay nagsiyaon at nagsilulan sa daong, at nang gabing yaon ay wala silang nahuli na anuman. Ito pong tagpong ito, tagpo sa dagat ng Galilea, nang ang ating Panginoong Jesucristo po ay mabayubay at mapako sa krus, at hayag na nakita ng lahat na inilibing sa libingan at tinakpan ng malaking bato. Inakala po ng mga apostol, pangunahin na nga si Pedro, inakala ng mga apostol, tapos na ang kanilang pagiging mangangaral o apostol ni Kristo. Ang wika ni Pedro, babalik ako sa dagat ng Galilea. Ako'y mangingisda. Narinig ng kanyang kapatid, mga kapatid, at ng kanyang kapwa, mga apostol na mangingisda, na katulad ni Andres, ni Santiago at ni Juan. Kami man, sasama sa iyo, mangingisda tayo. Pero yung magdamag na yon, wala po silang nahuli. Mga iginagalang na mga tagapakinig namin. Ang akala nila, tapos na. Tapos na ang kanilang pagiging apostol. Tapos na. Kumbaga sa buhay na ito ngayon ang isang ministro, halimbawa si kapatid na si Rilo,
si kapatid na Prospero. Kung kami nagmiministro lang dahil meron kaming obispo na kinikilala, makinig tayo, may aral dito Halimbawa, meron akong kinikilalang mataas na katungkulan, kaya ako nagministro dahil ang galing nitong obispong ito, ang galing na guro nito. Nang mamatay. Kapatid na John, sabi ni kapatid na Prospero, bumalik na tayo sa paghahanap buhay. Mangisda na tayo ulit kung kami mangingisda. Natapos na Mga kapatid, kaya yun mismong mga apostol, sa pangunguna ni Pedro, nang mailibing ang Kristo, babalik na tayo sa pangingisda. Tapos na. Patay na ang Kristo. Pakinggan ninyong mabuti. Ang ganda ng aral natin, mga kapatid. Datapwat ano ang sumunod na nangyari. Ito po ang sumunod na nangyari. Ayon po sa Biblia, San Juan 21:14, ito na ang ikatatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya ay magbangon sa mga patay. Wala silang nahuling isda, buong magdamag. Datapwat may sinasabi si Apostol Juan, ito na may tinutukoy na pagpapakita ni Kristo, ikatatlong ulit. Alam natin yung unang ulit, nang magbangon sa libingan ng Panginoong Jesucristo, diretsamente pumunta siya doon sa kinaroroonan, sa tahanan na naroroon ang 11 apostol. Pero wala si Tomas. Yun ang unang pagpapakita. At sinabi ng Panginoon, kapayapaan ang sumainyo. Ako nga. Nagulat ang 11, nagulat ang 10. Huwag kayong magulat, huwag kayong matakot. Ako nga. Ang Espiritu, walang laman, walang buto, pero ako nga. Nakita ninyo? Datapwat, kinabukasan ibinalita ng 10 kay Tomas. Nagpakita sa amin ang Kristo, buhay na uli. Napakita, nahipo namin. Ang sabi ni Tomas, malibang mahipo ko ang sugat sa kanyang tagiliran, ang sugat ng pako sa kanyang mga kamay at sa kanyang mga paa, hindi ako maniniwala sa inyo. Pagkatapos ng 8 araw, ikalawang pagpapakita. Kasama na si Tomas. Walang abog-abog. Dumulas. Lumabas sa pintuan, nakatarangka ang pintuan, ang kapal ng kahoy. Tumayo ang Kristo sa gitna at sumagot at nagsabi sa kanila, kapayapaan ang sumainyo, mga kapatid. At pagkatapos, tinawag niya si Tomas. Tomas, isipin ninyo, wala namang nagsabi sa Panginoong Jesucristo, Panginoon, si Tomas, ayaw maniwalang nagpakita ka sa amin Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Tomas, halika. Idaiti mo sa aking tagiliran, sa aking sugat, sa aking tagiliran sa dibdib ang iyong mga kamay, ang iyong daliri. Hipuin mo ang sugat sa aking mga kamay at sa aking mga paa. Sumagot ang Tomas at nagsabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ang sabi ng ibang reliyon, lalo na nga yung iglesia ng tao, nakakita daw ng multo si Tomas. Kung nakakita ng multo si Tomas, sana pagpasok ng Kristo tumayo sa gitna at bumati ng kapayapaan, dapat multo. Yun ang sinabi sana ni Tomas. At saka hindi naman sumisigaw, wala namang exclamation point sa Biblia. Mga kapatid at mga magulang, ang sinabi ni Tomas, nang mahipo niya ang sugat sa dibdib, nang mahipo niya ang sugat sa daliri, sa mga kamay, at sa paa ng Panginoong Jesucristo, malumanay na sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Yun ang unang-unang itinutuwid. Inaalis yung iglesia ng tao, nakakita daw ng multo. Yun ang ikalawang pagpapakita. At ito na nga ang ikatatlong pagpapakita, mga kapatid, sa paanong paraan ang ikatlong pagpapakita. 21:4. Eto, ituloy natin ang pagbabasa. 21:14 muna. Ito ang ikatatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad. Pagkatapos na siya'y magbangon sa mga patay. Ngunit, nang magbubukang liwayway na, eto na. Bumalik na si Pedro, kasama si Andres, kasama ang kanyang mga kapwa mangingisda na mga apostol, si Juan at si Santiago, mga kapatid at mga magulang, ikatlong pagpapakita,
Nakita ng Panginoon walang mahuling isda ang mga apostol na bumalik sa trabaho. Si Jesus ay tumayo sa baybayin. Gayunman, hindi nila napag-alaman na siya nga ay si Jesus. 21:5. Sa kanila nga ay sinabi ni Jesus. Makinig tayo, makinig tayo mabuti. Sinabi sa kanila ni Jesus, makinig kayo. Mga anak. Ayan, sinabi ng Panginoon, mga anak, mayroon baga kayong anumang makakain? Nagsisagot sila sa kanya, wala. Nasa gitna ng baybayin ng dagat eh. Nakita ng Panginoon, hatak dito, hatak dyan, walang mahuling isda, yung lambat, walang laman. Sumigaw ang Kristo at sinabi sa kanila, mga anak. Bakit tinatawag niyang mga anak? Siya nga ang Ama, ang Panginoon, Diyos na nagkatawan tao. Huwag kayong magpatawag ng Ama, iisa ang Ama, sa makatid baga, siya na nasa langit. Nagkatawan tao, yung Diyos na Ama, at eto nga, ikatlong pagpapakita, tinawag niya yung mga alagad, mga anak. Sumagot ang mga anak. Nang tanungin sila ni Jesus, meron ba kayong makakain? Ang ibig sabihin, meron ba kayong mahuhuli? Wala. Ano naman ang sinabi ng Panginoong Jesus? Ituloy natin. 21:6. At kanyang sinabi sa kanila, ihulog ninyo ang lambat sa dakong kanan ng daong. Ihulog ninyo ang lambat sa dakong kanan ng daong at makakasumpong kayo. Inuhulog nga nila at hindi na nila mahila dahil sa karamihan ng mga isda. May makakain ba tayo dyan? May huli ba tayo dyan? Wala po, wala. Ipukul ninyo yung lambat sa kanan, makakahuli kayo. Sino ba yung nagsasalita? Yung Ama. Sino ba yung Ama? Yung Diyos. Ano ba magagawa ng Ama? Walang bagay na hindi magagawa ang Panginoong Diyos na Ama. 32:27 ng Jeremias. Jeremias, ako ang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. May anumang bagay ba na mahirap sa akin? Ipukul niya sa kanan. At nang ipukul nga sa kanan, hindi mahila, punong-puno, napupunit yung lambat sa dami. Ano ang sumunod na nangyari? Tuloy po natin. 21:15. Kaya, nang mga pagpawing gutom sila, sa madalit sabi, kumain sila. Mga kapatid, kumain sila nang makahuli ng maraming isda. Lahat sila umalis sa daong, dala yung mga isda, at sila'y nagluto, nag-ihaw sila ng isda, at kumain sila, pati ang Panginoon, ang Ama, kasama nila, nakisalo, kumain. At ano nangyari pagkatapos? Kaya nga nang makapagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, eto po ang ating paksa, makinig kayo na hindi naiintindihan. Tinitiyak ko sa iyo, maging yung Papa sa Roma ninyo, kayong mga Katoliko, hindi naiintindihan. Itong inaakala ninyong simpleng-simpleng sitas, pakainin mo ang aking mga kordero. Ano nangyari? Nang sila'y makapagpawing gutom na, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, putol muna, bakit dito ang emphasis ay laging Simon Pedro? Ibig kong malaman natin, si Simon ang pinaka-senior. Siya po ang pinakauna na tinawag. Pero, mga kapatid at mga magulang, hindi nangangahulugan na tinawag unang-una, gagawin mo ng Papa o kahalili ng Diyos. Wala po. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong magpatawag ng Ama, iisa ang Ama. Huwag kayong magpatawag ng Panginoon, ang Kristo nga. Ni huwag kayong magpatawag ng Rabbi o ng Guro, sapagkat ako nga. Kaya ang ginawa naman ng simbahang Katoliko at ng mga Protestante, meron na silang Papa sa Roma, meron pa silang Kardinal, may Arsobispo pa, may Monsignor pa, santagbak pa ang kanilang mga pare. Ang ibig sabihin, puro tatay, puro ama. Ay, huwag kayong magpapatawag ng Ama. Hindi porke unang tinawag si Pedro, gagawin mo ng kahalili ng Diyos. Hindi po. Dito ipinakikilala lang ng Panginoon, mga kapatid at mga magulang, na meron siyang inilagay na dapat nilang pakinggan. Kamukha ni Moses. Si Moses tinawag at siyang naging leader ng bayan ng Israel. At gayon din naman, nang magkatawan tao ang Kristo,
Una niyang tinawag si Pedro. Naalaman naman natin, si Pedro hindi naman sintigas ng bato Sinasabi ng simbahan Katoliko mapalad kay ka Pedro, sa iglesia, sa katawan mo, sa iyo itatayo ko, iglesia ko, sintigas ka ng bato. Hindi po matigas na bato si Pedro. Mga kapatid, tinawag nga ng Panginoong Jesucristo, Satanas Sapagkat sinabi ng Panginoon, babalik ako sa Jerusalem para doon ako ipako sa krus. Panginoon, huwag mangyari sa iyo ito. Ako na ang paparoon. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, Satanas, lumagay ka sa likod ko. Hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kung hindi ang mga bagay ng tao. Mahina po si Pedro. Doon nga lamang sa nakita niya ang Panginoon, lumalakad sa tubig, papunta sa kanyang bangka. Mga kapatid, tumalon si Pedro. Akala niya makakalakad malulunod kung hindi lamang inalalayan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang kamay. Baka namatay siya noon din. Mahina ang Pedro, hindi makapagliligtas. Kahit na yung sarili niya, hindi maililigtas. Kaya kayong mga Katoliko, diretso na usapan ngayon. Malapit na ikalawang pagparito. Lumayas na kayo sa mga iglesyang nakatayo sa tao na katulad ni Pedro. At silang lahat ay mga magkakapatid lamang ang wika ng Panginoon. Kaya nga ano sinabi ng Panginoon kay Pedro? Kaya't nang makapagpawing gutom sila, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita ay aking iniibig. Sinabi ni Jesus sa kanya, ito ang paksa, pakainin mo ang aking mga kordero. Yan ba'y naiintindihan ng mga obispo? Obispong tao? Papa sa Roma na tao? Naintindihan ba yan ang mga sugong anghel? Mga kapatid at mga magulang? Pakainin mo ang aking mga kordero. Unang tanong, Pedro, iniibig mo baga ako kaysa mga bagay na ito? Alam mo yung tinutukoy na mga bagay na ito? Yung mga isda na nahuli. Ano ba ang sagisag nun? Hanap buhay. Salapi, kabuhaya. Iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga bagay na ito? Oo, Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa. Hindi sinabi ng Panginoong Jesucristo, Pedro, iniibig mo ba ako nang higit sa mga bagay na ito? Oo, Panginoon, pakainin mo ako. Pakainin mo ako. Hindi, ang aking mga tupa, pakakainin mo. Ngayon, paano po ipinakikilala ng Panginoon ang kahalagahan ng katungkulang tagapagpakain? Eto na. Paano binibigyang diin? Makinig tayo mga kapatid. Lalo na yung mga kaibigan namin, ibig din mangaral. Ito po ay aming sasabihin sa inyo, kung kayo'y kinakatok ng Diyos, kung kayo'y kinakatok ng Diyos, ibig niyong ito man ay ituro sa iba, una na nga sa inyong mga mahal sa buhay, kayo po ay tatanggap ng kapangyarihan sa Diyos. Datapwat ibig ng Diyos ng Panginoong Jesucristo, inyo munang maalaman pag kayo'y tinawag bilang mangangaral. Kalilimutan ninyo ang lahat ng bagay. Ang sa puso ninyo ang pagpapakain ng mga salita ng Diyos sa kanyang mga tupa. Kaya bahala kayo, gamitin ninyo. Tinanggap namin ang walang bayad, ibinabahagi namin sa inyo, at ngayon sa araw at oras na ito, ibig ng Diyos, kapatid na si Rilo, mga kapatid, na yung ibig gamitin ang mga araling ito, ituro sa kanilang mga mahal sa buhay, una-una, maintindihan ninyo ang kahalagahan ng isang tagapangaral. Paano ito binibigyan ng diin ng Panginoong Hesus? Ang kahalagahan ng isang tagapangaral? Basahin po natin ang ikapagpapatuloy, mga kapatid, ng ating pag-aaral sa umagang ito. San Juan 21:16. Sinabi ni Jesus sa kanyang muli sa ikalawa. Alam po ninyo, hindi naman sa minemenos-menos natin si Apostol Pedro.
Ano ba sa akala ninyo kung bakit mga magulang at mga kapatid inulit pa bilang ikalawa? Halimbawa, ako ang tatay. Meron akong isang anak. Sinabihan ko yung anak ko, anak, huwag mong kalilimutan ha, lilinisin mo yung bahay ha. Tutulong ka sa nanay mo sa mga gawaing bahay ha. Pagkatapos aalis na yung anak ko Teka. Ikalawang ulit. Anak ha, tandaan mo, lilinisin mo ang bahay, tutulungan mo ang nanay mo sa mga gawaing bahay, ikalawang ulit. Siguro magagalit na yung anak ko. Ang tatay naman, parang ginagawa ninyo ko sinto-sinto o tanga Hindi ko po sinasabing tanga si Apostol Pedro. Mga kapatid, hindi ko po sinasabing gago si Pedro. Apostol niya. Bakit inulit ito? Pangalawang ulit. Basahin natin. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, oo, Panginoon. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya. Ikalawang ulit. Alagaan mo ang aking mga tupa. Pangalawang ulit. Yun. Ayos na ba yung dalawang ulit? Na pagpapaalaala kung paano ipinakikilala ng Panginoon ang makinig tayo mga kapatid, ang pagpapakain ng mga tupa. Kung gaano kahalaga sa Diyos. Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Tuloy natin. 21:17. Sinabi niya sa kanya, sa ikatatlong ulit, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalumbay si Pedro, sapagkat sa kanya'y sinabing makaitlog, iniibig mo ba ako? Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Ano ang ibig sabihin nito? Ang katungkulang tagapagpakain ng mga tupa ng mga kordero ng Diyos, higit na mahalaga kaysa anumang mga bagay, kahit na kabuhayan. Mga kapatid, walang hilig sa pagpapakain ng tupa sa ibabaw ng sanglibutan. Ito na lamang sa utos Iibigin mo ang Diyos. Makinig kayo, ito lang utos na ito. Walang nakakaintindi. Sa darating na linggo, ito susunod na paksa natin. Iibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong isip mo. Meron bang nakatupad yan? O anak ha, araw ng linggo ha. Sabado pa lang, kailangan maghanda na kayo. Baka magpupuyat kayo. Baka mami, pagdating ng linggo, tutulog-tulog kayo sa loob ng pagsamba. Makakakita tayo mga kapatid sa iglesia, alauna ng Sabado, nasa disco house pa. Narin pa sa paglalasing, narin pa sa kalayawan. Pagdating ng linggo, sasamba ako sa Diyos. Inibig mo ba ang Diyos ng buong pag-iisip mo? Ng buong lakas mo? Ng buong buhay mo? Hindi mo pinagtalagahan? Walang nakakatupad na. Wala! Mga kapatid, tama ang Biblia, Romanos 3:10. Wala! Wala kahit isa. Walang humahanap sa matuwid. Wala! Kaya ito na nga ang huling araw. Ang sama ng henerasyon ng mga tao. Mas maraming oras sa pag-inom, sa paglaklak, sa pagkain, sa pagsasayaw, sa pagkanta sa karaoke, sa pangingibang bahay, chismis dito, chismis diyan. May panahon para maglima yon. Pero, yung utos ng Diyos, buong puso, buong lakas at buong pag-iisip, hindi nila nasusunod. Tapos gusto mo pang makarating sa langit? Ano ba akala niyo sa tinatawag na pagre-relihiyon? Pag kayo nagre-relihiyon, ibig sabihin ng relihiyon, nakikipag-ugnayan sa Diyos, susundin mo yung kanyang utos. Wala tayong karapatan. Wala tayong karapatan sabihin natin, sumbatan ng Diyos, bakit mo ako ginawang iglesia ng Diyos? Nai-istorbo trabaho ko. Bakit mo ako ginawang membro ng iyong katawan? Nai-istorbo ang kaligayahan ko. Bahala ka. Diyan ka sa kalayawan, bahala ka. Huwag ka na sumamba, huwag ka na umawit sa Diyos, huwag ka na manalangin. Gugulin mo na lang sa kaligayahan ng buhay mo. Pag namatay ka, doon ka sa impyerno. Mga kapatid, hindi naiintindihan ng mga tao Wala kasing nagtuturo. Paano mga pastor? Umpisa mo sa Papa sa Roma, hanggang pinakamaliit na pare. Natatakot silang baka makalit ang miyembro
Baka hindi daw mabulo yan eh. Baka humina ang kita. Kaya kahit na yung miyembro laging huli, yung miyembro hindi nagtatalaga, yung miyembro baliwala ang pagsamba, mga kapatid at mga magulang, basta malalaki lang ang abuloy o kwan, ayos na. Kahit na kurap. Kahit na kurap. O yan. Si Napoles. O hindi ba si Napoles? Maraming kwarta, umaapaw sa kanyang batag. Anong ginagawa ng Napoles na ito? Yung kura paroko, saan? Sa Baclaran. Binibigyan niya ng kung ilang libong salapi. Sa bahay niyo mag-ibisa. Padre, dali mo sa akin si Kwan, ha? Si Nazareno. Yung Nazareno, dali mo sa bahay, ha? Sasamba ko. Ayan. Yan ba ang iniibig mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas at ng buong pag-iisip? Utos aral ng mga demonyo. Ayan. Hindi naintindihan ng Papa sa Roma yan eh. Mga kapatid, alam nila. Alam nila. Bakit nga nila tuturuan ng katotohanan? Di mawawala ang tinatawag na pagsamba sa kanila, ang pagbibigay ng kapurihan sa kanila. Walang maglilingkod sa kanila, wala nang bubuhat sa Papa sa Roma. Mga kapatid at mga magulang. Sa mga tuwin, ipinakikilala dito sa ating paksa, walang pinakamahalaga na dapat kilalanin ang isang nangangaral kung hindi ang mapakain ang mga tupa o ang mga kordero ng Diyos. Ano po ba naman ang ipakakain sa mga kordero o mga tupa ng Panginoon na ipinag-uutos kay Pedro? Pag binabanggit yung ipinag-uutos kay Pedro, ipinag-uutos sa lahat ng mga tunay na mangangaral ng Diyos. Makinig tayo. Sapagkat ang kasaysayan ni Pedro napasulat sa bagong tipan sa ikatututo natin na inabutan ng huling panahon. Natatandaan niyo yung sermon ng mga nakalipas na linggo at Huwebes? Ngayon, ituloy natin. Jeremias 15:16. Ang iyong mga salita ay nangasumpuan at aking kinain. At ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso, sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan, O Panginoon Diyos ng mga hukbo. Ang iyong mga salita ay aking nasumpungan. Ibig lang sabihin ni Jeremias, napakinggan ko, nabasa ko. Nakarating sa akin. At saka literal, sa mga talata niya, sa Jeremias, hindi ko na lang babasahin pa para wag tayong humaba, kinain niya talaga yung libro eh. Ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain. At ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso, sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, O Panginoon Diyos ng mga hukbo. Anong nakuha natin sa talatang ito? Sa Jeremias 15:16, mga kapatid, ang ipakakain ng tunay na mangangaral, salita ng Diyos. Kaya yung napapakinggan natin dyan, umpisahan mo sa simbahang Katoliko, ituloy mo sa mga Protestante, Hallelujah, Amen, praise the Lord. Lalo na nga yung nangangaral sa luneta, meron tayong session sa luneta. Ihanda na ninyo yung mga panyo. Yung mga panyo, isulat na ninyo ang mga kahilingan nyo kay Brother Jesse. Tinamaan ng sinalibad ng putukan sana kayo lahat ng kidlat. Hindi ko kayo, wika nga, hinahatulan. Pero naku po, hindi naman ninyo binabasa ang Biblia. Salita ng Diyos ang ipakakain ninyo. Hindi yung kung ano-anong ritual, hindi kung ano-anong payong, panyo. Hallelujah, Amen, praise the Lord. Ngayon, bakit nga mga magulang at mga kapatid nasarapan sa pagkain ng salita ng Diyos ang lalaki o propetang Jeremias? Ako'y tinatawag sa iyong pangalan. Alam na natin kung ano ang pangalan ng Panginoon. 5:27 ng Amos, sabi ng Panginoon, ang pangalan ay D-I-O-S, Diyos. Noong unang panahon, pag ikaw ay bahagi ng Israel, may pangalan ka ng Diyos. Pangalan na D-I-O-S, Diyos. At nang magkatawan tao ang Diyos, natupad ang hula ni Propeta Isaias sa 43:7 po, kung hindi ako nagkakamali. Bawat tinatawag sa aking pangalan, D-I-O-S, Diyos,
at sa aking ginawa, may ginawang pangalan ng magkatawang tao. At sa aking ginawa, ito ang aking kaluwalhatian. Mga kapatid at mga magulang, sa makatwid, ang pangalan Dei-os, Diyos ng magkatawang tao, gumawa ng pangalan, alin yon? Aklat ng mga gawa, sa kanyang 2:36, pakatalastasin nga ng bansa ng Israel, na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, si Jesus na inyong ipinako sa krus. Kaya nga sa 2:10 ng Filipos, upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Amen. Mahirap bang intindihin yon? Ano ang itinuturo dito? Yung mga ngaral, tinatawag sa pangalan ng Diyos at Kristo Jesus sa huling araw. Noong araw, panahon ni Jeremias, Israelita siya, sukat na. Bakit? Pangalan na ng Diyos yun. Ang maging Israelita siya. Prinsipe ng Diyos, ang ibig sabihin. Ng magkatawang tao, hindi pa nangyayari ang pagkakatawang tao, hinulaan na ni Propeta Isaias. Bawat tinatawag sa aking pangalan, Dei-os, Diyos, at sa aking ginawang pangalan, Kristo Jesus ng magkatawang tao, ito ang aking kaluwalhatian. Kaya nga binubusog ng Diyos ang lahat ng nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at ang mga ngaral na nanggaling sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sila ang pinag-uutusan, bigyan ng lubos na pagpapahalaga ang pagiging isang mga ngaral ng Diyos. Mahirap bang intindihin yon? Mga kapatid, ano ang katunayan na ang salita nga ng Diyos ay tunay na pagkain na higit na mahalaga kaysa materyales na bagay? Basahin po natin, no? 7:18 ng San Marcos. At sinabi ni Jesus sa kanila, kayo baga naman wala pa ring pag-iisip? Hindi pa baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao, sa bibig ng tao, ay hindi nakakahawa sa kanya, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Una, dito nililinis ng Panginoon ang pagkain ng karne. Kaya nga sinasabi sa unang Timoteo 4:1-3, Pagka may relihiyon, ayaw pa kayong pakainin ng baboy, ng karne, yan ay utos aral na ng mga demonyo, mga kapatid. Lumayas na kayo dyan. Umalis na kayo sa pagkasabadista. Umalis na kayo dyan sa mga veggie. Hindi kayo ililigtas ng pagkain ng veggie. Maaaring lalakas ang katawan ninyo, pero ang kaluluwa ninyo sakitin. Mga kapatid, sapagkat sinusuway na ninyo yung utos ng Diyos, pwede ka nang kumain ng karne. Mga magulang, yung karne, protina, importante sa katawan natin yan. Ngayon, ang ibig ituro dito, kayo ba naman ay hindi pa nakakaintindi hanggang ngayon? Ang anumang pumapasok sa tao, pagkain sa bibig, ay hindi nakakahawa sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Ang ibig lang ituro dito, hindi literal na pagkain ang dapat kainin ng mga anak ng Diyos. Natural, kakain tayo. Yung physical, pakakainin mo ng sustansya, ng vitamina, ng mineral. Kailangan mabuhay ang lupang katawan para lalo tayong makapaglingkod sa Diyos. Pero, ang pinakamahalagang pagkain, yung pagkain pumapasok sa puso. Ayan. Kasi yung pagkain, lechon, baboy, manok, within 24 hours yan, pupunta ka sa kubeta, ilalabas mo yan. Walang nagawa sa'yo. Nagdagdag ng lakas ng katawan mo, pero yung puso mo, mahina pa rin. Ano ba importante sa puso? Yung puso, naroon ang pagkataong loob, nandun ang kaluluwa, na lumang mahalaga sa Panginoon. Kaya yaon, ang lagi nating pakakainin. Kaya't alin nga ang pagkain para sa ating mga puso, na ipinag-uutos, na ipakain ang wika ng Panginoong Hesukristo. Dadapot siya'y sumagot at sinabi kay Satanas, nang tuksuhin siya, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Yan! Sinabi ng Panginoon kay Satanas, nang siya'y tuksuhin, gutom na gutom, katatapos lang mag-ayuno, 40 araw, 40 gabi.
dinala sa bundok, kumuha ng bato. Jesus, eto bato, ipag-utos mo sa tatay mo, gawing tinapay. Alam ko, gutom na gutom ka na. Sumagot ang Panginoong Jesucristo at sinabi, hindi lamang sa materyang pagkain o sa bato mabubuhay ang tao. Kung hindi, sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon o ng Diyos. Kaya nga, walang pagtatalo, ang ipakakain ay mga salita ng Diyos. Kaya nga, usisayin ninyo mga tagapakinig. Pag-aralan ninyo, yung bang mga relihiyon ninyo, yung bang mga papa sa Roma ninyo, yung bang monsenyor, yung bang mga pare ninyo, yung mga subong anghel ba ninyo, kayong mga iglesia ng tao, kayong mga protestante, yung bang pinakikinggan ninyo, mga salita ng Diyos? Kapatid na Sirino, kami mga Sabadista sinusunod namin ang lahat na ipinagbabawal ng Diyos dahil salita ni Moses, ipinag-utos kay Moses kung basahin ko sa iyo ngayon, ang sumusunod pa, nakikinig pa, nagbabasa pa ng kautusan at ng mga propeta, may talukbong pa ang mata ng kanilang mga puso. Ano gagawin mo? Magsasabadista ka pa rin? Pagka sinusunod pa ninyo yung mga unang utos ng Diyos, na ipinag-utos ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, sa 2 tapyas na bato at mga kasulatan na ipinasulat ng Diyos sa mga propeta, may talukbong ang mata ng inyong mga puso. Naaalis lamang kapag bumalik kayo sa ating Panginoong Jesucristo. Basahin po ninyo 2 Korinto 3:15 hanggang 16. Kapag nag-iglesia kayo ng Diyos kay Kristo Jesus. Basahin ninyo, mga kapatid at mga magulang sa Korinto. 2 Korinto 3:15 hanggang 16. Pag-aralan ninyo kung ako'y nagsisinungaling o nagsasabi ako ng totoo. Ngayon, huling-huling katanungan, ang tanong po natin ay ito. Kaya't alin, ayon sa mga apostol, ang ipinag-uutos na ipakakain sa kanyang mga tupa? At sinabi nga ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Unang Pedro 2:2, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, nasain ninyo ang gatas na walang danya, na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito magsilago kayo sa ikaliligtas. Yung salita ng Diyos, pagkain, tulad sa gatas, purong gatas. Tulad sa gatas, purong-puro. Mga kapatid, pagkain sa Espiritu, salita ng Diyos, lalago tayo, ikaliligtas natin. Magiging matalino tayo. Huling tanong, sino po ba naman ang mga kordero ng Diyos ayon sa Biblia? Binanggit ni kapatid na Cirilo, tayong mga tao, totoo po ba ito? 17:9 ng San Juan. Eto na. At ano ang pagpapatunay? Napaka-importante ng mga kordero ng Panginoon. Kaya ipinagbilin kay Pedro, 3 ulit, Pedro, baka pabayaan mo ang aking mga tupa. Baka bumalik ka sa paghahanap buhay, ipagpalit mo ang pangangaral ng Ebanghelyo. Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. Pedro, ingatan mo ang aking mga kordero. Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. 3 ulit yan, mga kapatid. Talagang napakahalaga. Bakit nga? Buksan natin ang tinatawag na dahilan. 17:9. Nang ang Panginoong Jesucristo ay malapit ng damputin sapagkat ipinagbili siya ni Judas Iscariote. Pumunta siya sa Getsemani. Nanalangin siya ng kanyang huling panalangin. Tingnan ninyo kung kanino ipinatungkol ang panalangin ito. Basahin natin. 17:9. San Juan. Idinadalangin ko sila. Mayroong grupo ng tao, hindi lahat ng tao. Sana sinabi ng Panginoong Jesucristo, idinadalangin ko ang buong sanglibutan. Hindi. Kaya dito nagkakamali kayo mga protestante. Just believe in Christ, you are saved. Hallelujah, amen, praise the Lord. Hindi lahat ng taong nakakilala kay Kristo ililigtas. Eto, idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kung hindi yung sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila iyo. Samantalang ako'y sumasa kanila, iningatan ko sila. Saan iningatan? Saan iningatan? Sa iyong pangalan. Habang ako'y nasa sanglibutan, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Ano ba pangalan ng Panginoon? Dei o Ese Diyos. At ano ang pangalan na ginawa ng magkatawang tao?
Ito sinasabi ng Panginoon, nang ako'y makasama nila, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Bakit sa pangalan ng Diyos? Ito ang kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid at mga magulang, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya sa unang Tesalonica 2:14, nagsisitulad tayo sa Iglesia ng Diyos na nasa Judea, sa Jerusalem ng Judea. Doon itinayo ang Iglesia na pinamuhunanan niya ng kanyang sariling dugo at ng kanyang buhay alang-alang sa ating mga kaligtasan. Iningatan ko sila. Sila lang ang iningatan ko. Saan? Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Napakahalaga nila. Ito ang kanyang mga kordero. Yung ibinigay mo sa akin, sila'y binantayan ko. At isa man sa kanila'y walang napahamak, kung hindi ang anak lamang ng katampalasanan, hindi ko idinadalangin ang sanglibutan. Ayan, 17:15, inulit na naman. Kundi, ingatan mo sila sa masama. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan. Bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ko ipinapanalangin, alisin mo ang aking mga anak sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi ko ipinapanalangin, alisin mo sila sa sanglibutan. Mananatili pa sila hanggang ikalawang pagparito. Kaya nga tayo, nagtitiis sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mga kapatid, sapagkat ibig nating matamo yung pangako na buhay na walang hanggan. Pero habang nabubuhay pa tayo sa lupa, hindi sinasabi ng Panginoon sa Ama, alisin tayo sa sanglibutan. Hindi. Pero ingatan tayo sa Iglesia ng Diyos. Naririto ang kaligtasan. Meron ba tayong lugar sa mundong ito na walang problema, walang kalaban, walang demonyo, walang satanas? Lahat ng dako meron. Sa lahat ng dako, kung sa halamanan ng Eden, nandun ang mandarayang diablo at satanas nagpakunwaring ahas lalo na sa huling araw. Pinaalis ba ng Diyos ang mga iglesia ng Diyos sa Pilipinas, sa mga kapatid natin doon? Hindi! Iingatan sila ng Ama. Saan? Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya huwag tayong aalis sa Iglesia ng Diyos. Huwag tayong aalis sa pakikinig. Huwag nating bibigyang walang kabuluhan ang pagsamba, ang paglilingkod, ang pag-aawitan, ang pananalangin araw at gabi. Makinig tayo ng salita ng Diyos para maligtas din ang inyong kaluluwa. Kaya kayo dinala ng Diyos sa Iglesia ng Diyos para ituro ninyo sa iba. Na naririto ang pag-iingat, ang pagliligtas ng Diyos. 17-18. Kung paanong ako'y iyong sinugo, eto na, sa sanglibutan, sila'y gayon ding isinusugo ko sa sanglibutan. Ayan ang sagot sa sinabi ko. Kaya tayo inilagay ng Diyos para tayo maging sugo rin sa ibang tao. Una na nga, charity begins at home. Sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan. Huwag nating bigyang walang kabuluhan ang pangalang Diyos at Kristo Jesus. Sapagkat tayo'y kanyang gawa. Efeso 2:10, nilalang kay Kristo upang lumaka sa lahat ng mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong una pa. Mga kapatid at mga magulang. At ang wika nga sa atin ng Diyos, 42:8 ng Isayas, ako ang Panginoon, na siya ang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian, hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan, ibibigay ko sa larawang inanyuan. Ayan. Ang mahalaga, ipangaral natin. Ang mahalaga, ibahagi natin. 3:10 ng Efeso. Upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia, tayo ang Iglesia, maipagirana sa lahat ang karangalan ng Diyos na tumawag sa atin mula sa kadiliman ng iba't ibang relihiyon na una nating pinanggalingan. Tinawag tayo ng Diyos dyan sa mga relihiyon na yan. Inilagay tayo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Gayon din, sa linggo ng umagang ito, napakahalaga na ating ipangaral sa lahat. Tayo bilang katawan ni Kristo, ang sugo sa uling araw, bigyan nating pagpapahalaga ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ito ang tunay na paraan para maibig natin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, sapagkat sa ikalawang utos, kung paanong inibig ko na ako'y makarating sa langit, makita ko ang mukha ng Diyos, gayon din ang ibinabalita ko sa lahat ng aking mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ito nawa'y pagpala
Tunawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Muli tayong maghahandog sa Diyos na isang maiklit may espiritong awitin. Awitin natin ang numero 19, unang estropa at koro. Pag-umunahan tayo sa panalangin ni kapatid Rosita, maghahandog ng abuloy si kapatid David. Tatayo tayo mga kapatid. 19. Iingatan ko ang utos ni Jesus na sumako. Buhay ko kanyang tinubos, sa kanya'y ihahandog. Ingatan ko ang utos ni Jesus na sumako hanggang ako ay mapuspo ng biyaya at pag-ibig. Panginoon po naming Diyos, kami po ang may dumudulog sa ipong banal na paanan. Sama-sama po namin amang iniluluhod ang aming mga tuhod sa ipong banal na paanan. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, dala ng aming pananampalataya, Panginoon, na hindi mo po kami pinabayaan sa umagang ito ng aming pagkakatipon. Panginoon po naming Diyos, puspos ka nga po ng kahabagan, ng pagpapalat pamamatnubay, na amin pong sinasampalatayanan, Ama, na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Amen. Gayon din po naman, Ama, aming pong sinasampalatayanan na ito po ay nakarating hanggang doon sa lahat ng aming mga kapatiran, sa lahat ng aming mga kamag-anakan at mga mahal sa buhay, na ang iyo pong pagpapalat pamamatnubay, Ama naming Diyos, ay hindi mo po inyurong sa bawat isa sa amin. Amen. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po, Ama, na sa umaga nga pong ito, Panginoon, muli mo pong niloob na kami mahasikan muli ng iyong mga aral. Amen. Ng iyong mga salita na buhay na amin pong sinasampalataya ng nagpapalakas at nagpapatibay ng aming mga pananampalataya. Amen. Tunay po, Ama naming Diyos, hindi ka po namin nakikita ng mukhaan sa aming mga kinaroroonan ngayon dito sa sanlibutan. Gayunpaman, Ama, nasa aming puso't kaisipan ng iyong pagpapalat pamamatnubay. Ang banal mo pong Espiritu, Panginoon, ang naroroon sa tuwi-tuwi na sa bawat isa sa amin. Na kung kami po, Panginoon, ay dumadalangin, nananambitan sa iyo pong banal na pangalan, amin pong nadarama, Ama naming Diyos, na hindi mo po kami, Ama, pinababayaan. Amen. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po sa pananampalatayang ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Amen. Itulot mo po, Ama, na ito ay aming mahawakan ng mainam sa aming mga buhay, aming pong malakaran, aming masundan, na sa gayon, Ama naming Diyos, makita mo po sa bawat isa sa amin na kami nagsisimpa ng mga gawang kabanalan. At kami po namang lahat, Panginoon, ay magsipagtamo sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon po naming Diyos, talos mo po, Ama, ang kalagayan ng bawat isa sa amin sa kapanahon ng ito na aming mga kinaroroonan.
Nalalaman mo po, Ama naming Diyos, ang kalagayan ng lahat ng aming mga mahal sa buhay. Panginoon po naming Diyos, Ikaw po ang manguna sa bawat isa sa kanila. Itulot mo po, Panginoon, ang iyong mga katwiran, ang iyong katotohanan, ang sa kanila ay sumapuso. At ito po, Panginoon, ang kanilang malakaran sa kanilang mga buhay, nang sa gayon, Ama, sama-sama kaming magkaroon sa ipinangangako mo nga pong buhay na walang hanggan. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama. Tunay po, Panginoon, na sa una pa lamang namin pananalangin, sumasampalataya na po ang bawat isa sa amin na nakarating po sa iyong kaitaasan ng aming mga samot dalangin. Gayunpaman, Ama naming Diyos, minsan pa may dinggin mo po ang aming mga ibig. Lalong-lalo na nga po, Panginoon, sa mga lingkod mong kinakasangkapan mo sa tuwi-tuwi na sa aming pagkakatipon upang magbigay po, Panginoon, ng mga aral na lalong magpapatibay sa aming pananampalataya sa pagkakilala sa iyo, Amang Diyos, na Ikaw nga po nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag mo pong pababayaan, Ama, ang iyong mga lingkod. Nalalaman mo po ang kani-kanilang mga kalagayan. Nalalaman mo po, Panginoon, kung papaano ka po nila nasang mapaglingkuran. Amen. Maipahayag ang iyong katotohanan. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, marami pang mga labing pumurit lumalhati sa iyo pong banal na pangalan. Amen. Panginoon po naming Diyos, dagdagan mo po ang kanilang mga kaalaman. Dagdagan mo rin po, Panginoon, ang kalakas ng kanilang mga pangangatawan. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, magamit mo pa po sila sa marami pang araw sa pagpapahayag ng iyong katotohanan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sadyang napakarami naming pangangailangan kung sa buhay na ito na aming mga kinaroroonan. Gayunpaman, Ama, hindi man po naming sambitlain ang bawat hiling ng iyong mga lingkod. Nalalaman po namin, Ama, na sa bawat hibik namin sa iyo, hindi mo po kami pababayaan. Kaya po, Panginoon, ang lahat ng mga bagay sa iyo pong makapangyarihang kamay namin, sa iyo pong makapangyarihang kamay, Ama, amin pong sinasampalatayanan na ito po, Panginoon, ay aming tatanggapin. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, muli kaming magkakaiwalay na mga magkakapatid. Minsan pa, Ama, samot dalangin namin, Ama, kung paano mo po pinarating ang bawat isa sa amin sa dakong itong walang anumang kadahilanan. Muli mo po sila amang ibabalik sa kanilang paroroonan upang sa susunod naming mga pagkakatipon, Ama, makita mo po kaming may kasiglahan, nagbibigay ng papurit pagluwalhati sa iyo pong banal na pangalan. Amen. Ama, ang lahat po ng mga ito, 10 nang hindi na po nasambitla ng iyong lingkod. Magalang ko pong isinasamo, idinadalangin sa iyo, Amang Diyos, Kristo Jesus, na amin pong nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Amen. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang at nagtiis
po namin Diyos, Ama namin lumahang banal, makapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat sa amin. Muli, Panginoon, sa umaga ito, muli kaming nanigluhod sa ipong harapan at kami po nakakinig na ipong mga ginto ang mga aral. Kaya po, Panginoon, muli kami nagpapas na, Panginoon, sa mga aral na ito at sa lahat ng iyong mapagpapala sa bawat sa amin. Tagapin niyo po, Panginoon, sa ipong harapan ang mga salaping amin na paghayanan. Sana, Panginoon, ang mga salaping ito ay magamit po na ipong malakapangasiwaan at lalo-lalo pa, Panginoon, makatugon sa lahat ng mga nangangailangan. Amen. At higit sa lahat po, Panginoon, sana po ang mga salaping ito ay maging kasangkapan sa paghasik po ng Ebanghelyo sa ibabaw na sa libutan. Amen. Panginoon, amin lang pong sinasama, Panginoon, sa iyo. Sana'y huwag na kami sasawaan at sa mga susuling ang mga buhay, muli niyo po kami makita naglilingkod at umaawit ng mga may kasiglahan. Amen. Panginoon po namin, Diyos, muli sa umaga ito magkakawahal kayo mga magkapatid. Ang iba po, Panginoon, sa amin tutungo sa kanilang mga tahanan, iba tutungo sa kanilang paghanabuhayan. Loobin niyo po, marating namin ang aming patutunguhan na ligtas lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon po namin, Diyos, marami kaming mga kahilingan na mga lalapot kami umaasa na mga ito idadagdag niyo po sa amin. Kaya po, lahat ng mga bagay, maghanap po namin hiling sa dakilang pangalan, Diyos Kristo, aming dakilang tagapagligtas. Amen. Ang Ama ay luwalhain, anak ating huling Espiritong mangaliw, laging ipatnubay. Amen. Amen. At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos, sa kanyang hamak at walang kakabu-kabuluhang alipin, tanggapin po nating lahat na mga magkakapatid sa umagang ito. Ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kabya, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa gagawin nating paglalakbay, papauwi sa ating mga tahanan, sa ating paghanap ng ikabubuhay sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsalingan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at ako'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi